Kahit lango na sa alak, hindi pa rin nakalimutan nila Lain ang humingi ng pera dahil sa ginawa nitong pag-inom, bagay na lalong nagpainit sa kanyang ulo. Ngunit ayaw niyang makipagtalo pa sa lasing dahil alam niyang walang saysay iyon, kaya naman sinabing niyang, "Are you really not going to let me go?" Tanong niya sa malamig ngunit seryosong tinig. Mabilis namang umiling sila Lain bilang sagot. Alam niyang langong-lango na siya sa alak, subalit hindi niya hahayaag umalis ang lalaki nang hindi siya nababayaran. Umisisik Neve sa sinabi ng babae, saka walang sabi-sabing binuhat niya ito, dahilan naman pala mapatili sila Lain ay. Saan mo ako dadalhin? Nautal na tanong nila Lain nang maramdaman ang braso ng lalaki na pumulupot sa kanyang bawyang. Tila naman batang paslit na kinarga ni Neve sila Lain sa kanyang balikat at tinungo ang pinto palabas sa lounge. Ni hindi man lang nito ininda ang bigat ng babae na parabang isa lang itong papel. Ang lahat ng naroon ay hindi nakapagsalita ng mga oras na iyon dahil bakas ang matinding galit sa mukha ni Neves Dawson. Nakatulala lang ang mga ito habang pinanonood ang eksena sa loob ng lounge. Alam nilang sa mga sandaling iyon, nasa alanganin na ang buhay ni kawawang waitress. Hanggang sa makalabas si Neves sa lounge, ay tila ba doon lang nakahinga ang mga guests at kanya-kanyang bulungan tungkol sa nangyari. Si Knox naman ay kilalang-kilala ang kaibigan kung paano magalit, kaya nag-aalala siya na baka hindi nito makayanan ang parusa na matatanggap mula kay Neves. That's why he rushed after them to talk to Neves. After all, it was his fault kaya Neves got angry with the poor waitress. Naabutan niya sa underground garage si Neves na ipinapasok na sa sasakyan ang babae. Kaya naman nagmamadali siyang nilapitan ang kaibigan at kinausap, "Bro, this little girl is drunk and confused. She didn't mean to scold you. Okay, I admit, it's my fault kaya she slipped. But please, just let it slide." Nang matapos sabihin iyon ay kitang-kita ni Knox kung paano nagdilim ang anyo ng kaibigan, Bez. "Do you like her?" Malamig na tanong ni Neves saka dumako ang paningin kay Lain na nasa loob ng kanyang sasakyan. Namumula ang pisngi at liig ng babae dahil sa kalasingan at ang kainosentehan nito ay naging kaakit-akit sa paningin ni Neves ng mga sandaling iyon. Hindi maintindihan ni Neves kung bakit bigla siyang nakaramdam ng inis, kaya bago pa sumagot ang kanyang kaibigan ay inunahan na niya ito, "This is not possible." "But Perez?" Tanong naman ni Knox habang awang-awa na pinagmamasdan ang babaeng hilam ng luha ang mga mata. "What you want is plump," sagot naman ni Neves sa katumingin kay Lain na wala sa tamang wisyo, "She's flat." Knox was dumbfounded. Neves was the only one capable of joking while still looking serious, so he couldn't tell if it was really a joke or not. "I only feel guilty because it's my fault. Can't I make up?" Ni hindi man lang tinapunan ng tingin ni Neves ang kaibigan at napako lang ang paningin niya kay Lain na walang kaalam-alam sa nangyayari. "Are you losing your mind? When have you ever felt guilty?" Ibinuka ni Knox ang bibig para sana sumagot pero hindi niya kayang pabulaanan ang sinabi ng kaibigan. "Putya!" Isip-isip ni Knox. Masyadong prangka ang kanyang kaibigan kaya hindi niya alam kung maiinsulto siya o matatawa sa sinabi nito. Hindi na hinintay pa ni Neves na sumagot ang kaibigan at sumakay siya sa kanyang sasakyan. Bahagya pa niyang itinulak ang katawan ng natutulog na sila Lain papunta sa kabilang panig ng sasakyan upang hindi sila magkadikit. "Drive," utos niya sa kanyang driver. Ngunit bago pa sila makaalis sa lugar ay muling nagsalita si Knox, "Bro, just punish her. She can't handle being beaten," sigaw nito habang papalayo ang kanilang sasakyan. Hindi naman pinagtuunan ng pansin ni Neves ang sinabi ng kaibigan, sa halip ay ibinaba niya ang car window nang sa gayon ay mawala ang nakakairitang ingay na nagmumula sa labas. Samantalang hindi naman komportable ang pagkakahiga nila Lain sa sasakyan, kaya naman wala sa sariling gumalaw siya sa papalapit kay Neves at basta na lang kinuha ang kamay nito at ginawang unan. Ang mainit na hininga ng babae ay tumatama sa likod ng palad ni Neves na nakapagdulot sa kanya ng weird na pakiramdam. Kaya naman mabilis niyang hinila ang sariling kamay mula sa babae na masama ang mukha. Naiwan pa roon ang bahid ng laway nila Lain, kaya naman puno ng disgusto siyang kumuha ng tissue at mabilis na pinunasan ito. He immediately regretted kaya he even thought of taking her in his car. There is also no point in punishing her because she's drunk and out of her senses.
Ramdam naman nila Lain ang pagkawala ng kanyang unan, at hindi niya alam kung dahil sa hindi siya komportable sa kinahihigaan o dahil sa lungkot kaya napahitbi siya. Nang muling makita ang mga kamay ni Gneves ay muli siyang kumilos para abutin iyon. Nang mapansin naman ni Gneves na muling kumilos ang babae ay mariin siyang nagbanta, "I'll throw you out if you keep moving." Tila naman nahintakutan sila Lain nang marinig ang malalim na tinig ng lalaki, saka nakalabi at kaawa-awa siyang nagsalita, "Huwag. Huwag mong iiwan sila Laindi." Nang mapansing nakasasagot pa ang babae sa kabila ng kalasingan ay muling nagsalita si Gneves, "Do you really like that loser in your school?" Tanong niya habang nakataas ang makakapal na kilay. Kaninang tanghali habang papalabas siya ng AC Clare University, ay nakita niya itong nasa campus at mag-isang umiiyak. Talaga bang ganoon nito kagusto ang duwag na guidance counselor na iyon? Nang marinig naman nila Lain ang salitang school, kahit na wala siya sa tamang wisyo, dahil sa kalasingan ay muli siyang nakaramdam ng pag-aakusa. Ang scholarship ko. Wala na ang scholarship ko, humihikbing wika nila Lain. Bahagyang natigilan si Gneves nang marinig iyon. So she was crying that afternoon because of the money, isip ni Gneves. He snorted, "Isn't it because the man rejected you?" Masamang tao ang guidance counselor. Bulong nila Lain, "He framed me." Habang nagsasalita sila Lain ay nakakuyom ang maliliit na kamao nito at tila ba sumusuntok sa hangin. Seeing her silly behavior, Gneves' gloomy look disappeared and felt good. At least, she's not blind, isip-isip niya. Natatandaan mo pa ba kung saan ka nakatira? Tanong pa niya sa babae. Nang marinig ang tanong na iyon ay wala sa sariling kumilos sila Lain at walang kaabog-abog na umupo sa kandungan ni Gneves at ikinawit ang mga braso sa liig ng lalaki at bumulong, "Huwag mo akong iwan, asawa ko di." Nanigas sa kinaupuan si Gneves dahil sa ginawa ng babae saka madilim ang anyong nagsalita, "What are you doing?" Bagaman lango sa alak sila Lain ng mga sandaling iyon, natatandaan niya ang mukha ng kaharap, asawa niya ito. Simula musmus pa lang ay natatakot na siyang iwan mag-isa at abandonahin kaya naman sa tiwing nakaririnig siya ng salitang iwan ay nanginginig na siya. Nagsimula iyon noong pumanaw ang kanyang ama at naiwan siya sa poder ng kanilang nanay. Mumuso sila Lain sa kawalang ano ihinalikan ang labi ni Gneves ng maihalong pagmamakaawa, "Asawa ko, huwag mo akong iwan." Nanigas ang katawan ni Gneves sa pagkabigla at napaisip, "Does this little girl know what she's doing?" Isip-isip niya saka sinubukang itulak sila Lain pero nabigo siya. He raised his hand and tried to pull her away but she struggled even harder. She didn't even know how to do it, she just pecked and nibbled on his lips and chin awkwardly. What Lalaine is doing can't even be called a kiss because he's just tickled gilay what she's doing. "What to seduce me?" tanong ni Gneves sa babae at saka pinisil ito sa baba at pinaningkitan. Kilala ni Gneves ang kanyang sarili. Malakas ang kanyang self-control pagdating sa mga ganoong bagay subalit ng mga sandaling iyon hindi niya kayang pigilan ang udyok ng damdamin. Ang bawat ugat sa katawan ay naghumiyaw na patulan ang panunukso ng pilyang babae. Mahinang daing nilalain nang maramdaman ang mahigpit na kurot ng lalaki sa kanyang baba. Sa pagkakataong iyon, ang kakapiranggot na pisi ng pagpipigil ni Gneves sa sarili ay bumigay na. Niyuko niya ang babae upang abutin at halikan ang labi nito, at tulad ng kanyang inaasahan, walang kasing lambot ang labi ng dalaga na parabang siya pa lang ang unang nakahalik. His eyes were dark, and as he reached out to the baffled button, his muscled hands grasped the back of Lalaine's head and intensified his sucking. Unlike Lalaine's clumsy kiss, Gneves' way of kissing is more aggressive and passionate. His hot tongue deeply and tightly sucked the pink lips of Lalaine. Yeksen, uwol nila Lain sa kadumilat ng maramdaman ang pangangapos ng kanyang hininga, subalit ang kanyang mga luha ay unti-unting pumapatak sa mga bisig ni Gneves. Ang pagluha at paghihirap nila Lain ng mga sandaling iyon ay tila naging mitsa para magising ang matinding pagnanasa na nararamdaman ni Gneves sa kanyang kaibuturan. Hindi siya santo para titigan lang ang pagkaing nakahain sa kanyang harapan. Mabilis na hinawakan niyang ang balingkinitang baywang nila Lain at bahagyang pinisil iyon, saka pinadausdos ang mga daliri sa palda nito. Dahil may kalakihan ang palda nila Lain, kaya kasyang-kasya pa ang isang kamay niya sa loob ng suot nito. Samantalang nanigas ang katawan nila Lain nang maramdaman ang pagpasok ng kamay ng lalaki sa loob ng suot niyang pang-ibaba.
Mistulan din siyang kinakapos ng hininga at parabang malalagutan na. Walang nagawa sila Lain kundi kagatin ang labi ni Gneves upang itigil ang ginagawa, subalit matapos nyon ay naglasang dugo ang kanilang laway. Dumilim naman ang anyo ni Gneves dahil nasaktan siya sa ginawa ng babae, kaya sa inis niya ay kinurot niya ang baba nito. "How dare you bite me?" Aray ti. Daing nilalain na mangyak, ngiyak na parabang inagrabyado. Nasusuka ako, saad pa niya. Mas lalo namang sumama ang mukha ni Gneves dahil sa sinabi nila Lain, at bago pa niya mabalaan ang babae ay sumuka na ito sa loob ng kanyang sasakyan. Maya-maya pa'y umalingasaw ang amoy ng pinaghalong alak at suka na lalong ikinagalit ni Gneves. Lalain Aragon, bulalas ni Gneves sa kapuno ng disgustong pinagmasdan ang babaeng nakapikit na ng mga sandaling iyon. Half an hour later, Gneves arrived at the mansions he owns in an exclusive subdivision in Makati. Hindi maipinta ang mukha ni Gneves nang bumaba ng sasakyan at balingan ang mga kasambahay na kasalukuyang naghihintay sa pagdating niya. "Kayo na ang bahala sa babaeng iyan," utos niya na dumadagundong ang malakas na boses sa buong mansyon. Matapos iyon, nagtuloy-tuloy na si Gneves sa kanyang kwarto. Kailangan niyang maligo dahil pakiramdam niya ay nakadikit pa sa kanyang katawan ang amoy sa loob ng kanyang sasakyan. Kinabukasan, nagising sila Lain na masakit ang ulo. Inalalayan niya ang sariling para bumangon at umupo sa inilinga ang paningin sa kabuuhan ng silid na nababalutan ng kulay puti, gray, at white na pintura. "Nasaan ba ako?" tanong nila Lain sa sarili habang hawak ang masakit na ulo at pilit inaalala ang nangyari noong nakalipas na gabi. Ilang sandali pa nakarinig sila Lain ng mahinang pagbukas ng pinto, at nang lingunin niya ang direksyon ng banyo ay biglang bumukas iyon. Si Gneves na katatapos lang maligo ay lumabas ng banyo na basang-basa pa ang itim na buhok. Ni hindi na siya nag-abala pang magtapis ng tuwalya at malaya siyang naglakad sa kwarto na hubot-hubad ang katawan. Sila Lain, nakasalukuyang nasa estado pa rin ang pagkalito, ay nanlaki ang mga mata nang makita ang walang saplot na si Gneves. "Ay! Bastos!" sigaw nila Lain saka ipinikit ang mga mata saka kumuha ng unan at ibinato sa direksyon ng lalaki. Mabilis namang nasalo ni Gneves ang unan, ngunit kaagad ding siyang nagulat nang maalala na mayroon nga palang malaking problema siyang iniuwi sa kanyang masyon. Umarko ang makakapal na kilay ni Gneves habang nakatingin kay Lain saka nagsalita, "Devi, are you yelling in someone else's room?" Bakit kasi nakahubad ka?" tanong naman nila Lain na namumula ang mukha sa sobrang hiya. Nakapikit ng mariin ang kanyang mga mata, subalit ang imahe ni Gneves na walang saplot ay hindi na yata maaalis pa sa kanyang isipan. "What should I wear at home?" Pamimiloso po naman ni Gneves saka nagtungo sa drawer, saka kumuha ng underwear at gray na slacks nang marinig ang tunog ng buckle ng sinturon ay saka palang nagtangka sila Lain na iminulat ang kanyang mga mata. At bagaman tanging pantalon lang ang suot ni Gneves, para sa kanya ay maumainam na iyon kaysa wala itong saplot. Bakit nga pala ako nandito, Mr. Dawson?" tanong nila Lain na pilit inaalala ang mga nangyari. Tumingin sa kanya si Gneves ng mataman, "Can't you remember?" Kumunot naman ang noo nila Lain. Ang tanging natatandaan niya lang ay nalasing siya dahil pinilit niyang uminom kapalit ng 10,000, at ang sumunod na nangyari ay hindi na niya matandaan pa. Niwala siyang idea kung paano siya napunta sa lugar na iyon. Subalit maya-maya ikumabog ang dibdib nila Lain dahil sa nerbiyos nang may maalalang isang bagay, wala naman tayong ginawa, di ba? Tumaas naman ang kilay ni Gneves, "Like what?" Nakagat nila Lain ang pang-ibabang labi dahil hindi niya masabi-sabi ang gusto niyang iparating. Si Gneves Dawson iyon, ang lalaking kinamumuhian siya, kaya paano niya itatanong sa lalaki kung may namagitan sa kanilang dalawa? Baka isipin pa nitong ilusyonada siya. "Are you asking if we had sex?" Nag-init ng husto ang pisngi nila Lain dahil sa pagiging prangka ng lalaki na tila ba wala lang rito ang sinasabi. Ngumisi naman si Gneves at sinabing, "Don't worry, I'm not interested in someone as flat as you." Kagabi nang iutos ni Gneves sa kanyang mga kasambahay na asikasuhin sila Lain, ay sa halip na sa guests room dalhin ang babae, doon ito dinala sa kanyang kwarto. Ayaw pa naman niya ng amoy ng ibang tao sa kanyang kama dahil mayroon siyang misophobia, kaya wala siyang choice kundi sa guest room matulog. Nagpunta lang siya sa sariling kwarto para mag-shower dahil nakasanayan na niya at nawala sa kanyang isipan na naroon pala ang babae. "You really have no self-awareness,"
Maya-maya pa isaad ni Gneves na nakatingin sa pang-ibabang bahagi niya. Nang sundan nilalain ang pinagmamasdan ng lalaki, ay huli na nang mapagtanto niyang kumalas pala ang tali ng suot niyang bathrobe at lumantad ang hubad niyang katawan. Sa matinding kahihiyan ay mabilis na hinablot nilalain ang comforter, saka ibinalot sa kanyang katawan. Tumaas naman ang gilid ng labi ni Gneves habang nakatingin kay lalain. Tila napagkamalan ng kanyang mga kasambahay na babae niya ito, kaya matapos itong linisan kagabi ay bathrobe lang ang tanging ipinasuot ng mga ito sa babae. Nang maisip ang dibdib ng babae na nasilip niya kanina, mukhang hindi naman ganoon kaliit iyon. Yes, mukha itong flat tingnan, subalit hindi niya akalain na ganoon ito kalusog kapag walang itong suot. Nagtalukbong sila lain ng kumot, ang mga paa niya ay nakabaluktot dahil sa matinding hiya na nararamdaman sa lalaki. Pwede bang lumabas ka muna, mahina niyang sabi habang nakatakip ng kumot. Pumalatak naman si Gneves, is this what the university taught you? Kick the owner out of his own house. Nakikiusap ako di. Mahinang saad nilalain na nakatalukbong pa rin ang kumot. I can't hear you. Lihim na bumuntong hininga si lalain saka inilabas ang kanyang ulo mula sa comforter. Pwede bang lumabas ka muna sandali? The woman's face was flushed red. Her pink lips were slightly swollen, and her bright eyes would melt anyone's heart. Mistulan namang kuminang ang mga mata ni Gneves nang pagmasdan si lalain, at saka ihinagis ang hawak na paper bag sa kama at saka lumabas ng kwarto. Nakahinga naman ng maluwang si lalain nang lumabas na ang lalaki, saka kinuha ang paper bag na marahil ay para sa kanya at saka mabilis na pumasok sa banyo. Matapos mailok ang pinto ng banyo, sinipat ni lalain ang sarili sa salamin. Wala naman siyang nakitang kakaibang marka roon katulad noong huli, at wala din siyang nararamdaman na anumang sakit sa kanyang katawan. Tila totoo ang sinabi ni Gneves sa kanya na walang namagitan sa kanila ng nagdaang gabi. Sa kabila ng kanyang kalasingan ay hindi ito nagkaroon ng interes sa kanya. Inilabas ni lalain ang damit sa loob ng paper bag, at nang mapansin na mayroon pa itong tag-price ay tiningnan niya iyon. Halos atakihin siya sa puso nang makita na nagkakahalaga ang kapirasong damit na iyon ng 20,000 pesos. Gusto sana niyang hanapin ang damit na suot niya kagabi, subalit marahil ay ipinatapon na nito iyon. Wala tuloy siyang nagawa kundi suotin ang mamahaling damit na iyon kasama ang isang peres ng underwear. Matapos makapagbihis ay kaagad na lumabas si lalain ng kwarto, at namangha pa siya nang makita ang napaka-eleganteng interior design ng mansyon. Mula sa ikalawang palapag ay bumaba si lalain para hanapin ang lalaki, subalit ang marangyang sala ang bumungad sa kanya. Pinaghalong gold at red ang motif ng malaking sala, at ang marmol na sahig ay nababalutan ng kulay pulang carpet, mayroon ding floor-to-ceiling glass window kung saan makikita ang ilang lugar sa Makati, at malaking portrait ng pamilya ni Gneves sa pinakasentro ng malaking sala. Kompleto rin ang mga kagamitan sa sala at lahat ay pawang makabago at mamahalin muli, napatunayan niya sa sarili ang napakalaking agwat ng kanilang estado sa buhay ni Gneves. Ngunit nagpapasalamat pa rin siya kay Lola Mathilde dahil kung hindi sa pagmamahal nito sa apo at pag-aalala sa kanya, hindi sila magiging aksidenteng mag-asawa ni Gneves. Niwala nga siyang karapatan na magpunta doon dahil isa lang siyang hamak na babae. Si Gneves naman ang kasalukuyang nakaupo sa sala ng mga oras na iyon. Nakasuot ito ng casual shirt at itim na slacks, habang ang buhok ay bahagyang magulo at basa pa yon ang unang pagkakataon na nakita ni lalain sa ganitong ayos ang lalaki. Nabawasan ang pagiging formal ng anyo nito, ngunit naging eleganteng lalaki, mayroon din itong tasa ng kape sa harapan habang may hawak na dyaryo sa kabilang kamay. Ni hindi man lang siya tinapunan ng tingin ng lalaki nang dumating siya, at patuloy lang ito sa ginagawa na natiling nakatayo si lalain, hindi kalayuan sa lalaki, at nagdadalawang isip kung sasabihin ang sadya. Ngunit nang maalala kung para saan iyon ay nilalakasan niya ang loob at lumapit sa lalaki. Kailangan niyang puntahan ang kapatid, dahil magdamag siyang wala at nag-aalala siyang baka iniwan ito ng kanilang nanay mag-isa sa hospital. Hindi mo pa naibibigay ang bayad sa usapan natin kagabi, Mr. Dawson, kinabahang sambit ni lalain na pangisi naman si Gneves nang marinig ang sinabi ni lalain sa sulok ng kanyang mga mata. Kanina pa niya ito nakitang nakatayo na parabang tuod at nag-aatubili kung lalapitan siya. She's really obsessed with money, isip ni Gneves. Dinampot niya ang tasa ng kape at humigop bago kalmadong nagsalita. Natatandaan mo ba kung bakit ka na dito?
Napayuko si Lalain sa kanyang paananan saka kinakabang sinabi, "Vey, konti lang ang natatandaan ko." Isinandal ni Knives ang likod sa sofa at saka pinag-ekis ang mahahabang binti at saka nababagot na sinabing, "Okay, tell me, ano ang natatandaan mo?" "Sinabi mong bibigyan mo ako ng 10,000 bawat baso ng alak na inumin ko." At saka ano di? Hindi na maituloy pa ni Lalain ang sasabihin dahil bigla niyang naalala ang ginawang katangahan sa lalaki. Sukat ba naman ay duruin niya ito at pagalitan? Nababaliw na yata siya. Sino ba naman siya para duruin ito sa harap ng maraming tao? Ipinagpasalamat na lang niyang hanggang ngayon ay humihinga pa siya. Pinagsalikop ni Lalain ang mga kamay habang nanatili pa ring nakayuko sa kanyang paanan at nagsalita na halos pabulong, "Iikaltas mo na lang ang bayad sa damit na suot ko, saka mo ibigay 20,000. Bagaman alam ni Lalain na may pagkakautang pa siya sa lalaki, kailangan pa rin niya ng perang iyon, lalo't baon na baon siya sa utang at napakaraming gastusin ni Lukay sa hospital. Umarko naman ang makakapal na kilay ni Knives, "That's all you remember?" Pagsisinungaling ni Lalain. Hindi niya kayang sabihin sa lalaki na natatandaan niya ang kagagahang nagawa niya sa hotel. Nagulat si Lalain nang biglang dumukwang si Knives at ilapit ang mukha sa kanya. Napapitlag pa siya nang hawakan ng lalaki ang kanyang baba at sinabing, "Do you really not remember what happened, Lalain Aragon?" Nang mapansin ni Lalain ang sugat sa labi ng babae at tila siya binuhusan ng malamig na tubig. Biglang nanumbalik sa kanyang isipan ang nakakahiyang pangyayari na nagawa niya noong nakaraang gabi. Natatandaan niyang tila niyakap niya ang lalaki, hinalikan, kinagat ang labi, at ang pinakamatindi ay tinawag niya itong asawa. "Looks like you remembered," ani Knives sa kangumisi. "Looks like you remembered, see." Hindi naglakas loob si Lalain na aminin ang ginawa niya, sa halip muli siyang yumuko at mabilis na umiling sa kanautal na sumagot, wala akong naaalala." Knives knew that the woman was lying because she couldn't look at him. He felt she was a good liar but at that moment, she was so easy to read. He could clearly see the surprise, confusion, and embarrassment in her facial expression. "Kung ganoon, tutulungan kitang makaalala," saad ni Knives na tila aliw na aliw saka itinuro ang sariling labi. "You beat me here, not only that, tama na," putol ni Lalain sa lalaki na bahagyang tumaas ang boses. Ngunit nang ma-realized ang ginawa ay lumambot ang kanyang tinig at mahinang bumulong, "I'm sorry, Mr. Dawson. Hindi ko sinasadya. Want to fix it with just one sorry?" Wala akong pera." Knives looked at her with amusement, "May katwiran ka." Nakonsensya naman si Lalain dahil sa sinabi. Siya na nga itong may kasalanan, siya pa itong malakas ang loob. Nag-isip tuloy siya ng paraan kung paano makakabawi sa lalaki pagkatapos ng kanyang mga ginawa. "Paano kaya kung kagatin mo rin ang labi ko?" Para patas na tayo," suhestyon ni Lalain habang nangiti ng alanganin. Kung ano-ano na lang ang kabaliwang naiisip niya ng mga oras na iyon. Nang hindi sumagot ang lalaki ay tinatagan ni Lalain ang kanyang sarili at sinabing, "Sige, hindi ko nakukunin ang pera. Kay kabayaran na lang iyon ng kasalanang nagawa ko." Wala siyang pagpipilian. Bagaman tutol ang kalooban niya sa sinabing iyon, wala naman siyang magawa dahil may atraso siya rito. Nang mga sandaling iyon ay tumunog ang cellphone ni Knives. Nang makitang ang sekretary niya iyon ay mabilis niya itong sinagot, "Yes. Mr. Dawson, Director Dominguez is on the line. He wants to talk to you." Tumingin si Knives sa wristwatch na suot, "Just give me 5 minutes." "Okay, Mr. Dawson." Nang matapos patayin ang tawag ay inilabas ni Knives ang kanyang checkbook at nagsulat, "Nawiwili ka na yatang perahan ako, Gil Aragon." Malamig saad ni Knives matapos na punitin ang papel at ibalik ang checkbook sa ibabaw ng mesa. Namula naman ang mukha at tenga ni Lalain dahil sa sinabi ng lalaki, pero wala siyang choice. Kahit sabihan pa siya nitong mukhang pera, wala siyang pakialam dahil para iyon sa kanyang kapatid. "I'm sorry," hinging paumanhin ni Lalain. "You should be thankful that picked you up last night." Alam mo ba kung ano ang consequences kapag iba ang nakakuha sa'yo? Bakas naman ang pagkalito sa mukha ni Lalain dahil hindi niya maintindihan ang sinasabi ng lalaki ng mga oras na iyon. Bumuntong hininga si Knives dahil obviously ay walang idea ang babae sa totoong kalakaran sa Essay Lounge ng Imperial Hotel, sleeping with a man is good. But what if you wake up with group of men?
And maybe one of them has an infectious disease. Do you understand the point, Youth Aragon? Nakaramdam ng matinding takot si Lalain nang maisip ang sinasabi ng lalaki. Nasabi na sa kanya ni Abay na bukod sa pagwi-waitress, ang iba ay ibinibenta ang sarili sa mga kalalakihan sa SE Lounge. Subalit ikaw naman ang pipili kung gusto mo itong gawin o hindi, at dahil kailangan ni Lalain ng extra income, ay itinuloy pa rin niya ang pagpasok sa hotel pero ang tanging gusto lang niya ay mag-serve ng inuman at wala ng iba. Umangat ang gilid ng labi ni Gneves habang pinagmamasdan ang babae. Tila wala talaga itong kaideya sa maaaring mangyari sa sarili kung hindi siya ang nag-uwi rito. Mistulan pa namang mga buwitre na hayok sa sariwang laman ang mga naroon sa lounge ng gabing iyon. Habang matiim na pinagmamasdan ni Gneves ang babae ay napansin niya ang mapulang marka sa baba, sanhi ng ginawa niyang pagkurot, maging ang labi nito ay bahagya pang namamaga dahil sa halik na namagitan sa kanila noong nagdaang gabi. Matapos ang mahabang sandali na nakatingin lang siya kay Lalain, pakiramdam ni Gneves ay nanuyo ang kanyang lalamunan. Ang eksena kung saan umiiyak ito habang nagpapalitan sila ng mainit na halik, ang malambot at balingkinita nitong baywang ay nanumbalik sa kanyang isipan. Her waist is so soft. Isip-isip ni Gneves. Yes, by the way, where are you on the 12 DA of this month? Pag-iiba ni Gneves ng usapan dahil baka kung saan pa mapunta ang iniisip niya. Tila tumalon ang puso ni Lalain nang marinig ang numero ng petsa, kung saan una siyang nagpunta sa kondo ni Gneves at hindi sinasadyang may namagitan sa kanila. Hindi niya iyon makakalimutan dahil ang numero na iyon ang nagpapaalala sa kanya na nakuha nito ang kanyang pagkabirhen. Mapang-arok ang tinging ipinupuko ni Gneves kay Lalain, at hindi niya mawari kung bakit bigla siyang nakaramdam ng kakaiba sa kaibuturan. Kagabi, habang nagpapalitan sila nito ng mainit na halik ay ilang beses siyang nakaramdam pagka-arouse. Lalaki lang siya at normal ang makaramdam ng ganoon, subalit malakas ang self-control niya. Kilala niya ang sarili, hindi siya basta bumibigay sa mga panunukso. But when it comes to Lalain, he loses himself. He couldn't explain why his body seemed to know the woman. Are you mute? Muling tanong ni Gneves nang hindi sumagot ang babae. Samantala, namamawis naman ang mga palad ni Lalain at lalong bumilis ang tibok ng kanyang puso. Nakikilala na kaya niya ako, kinakabahan wika ni Lalain sa isipan. May part-time job ako ng araw na iyon, ani Lalain na sinikap na huwag mautal. Really? 0-0, maingat ang mga salita ni Lalain ng mga oras na iyon dahil natatakot siyang malaman ni Gneves na siya ang babaeng nakasama noon nito sa kondo. Dahil malinaw na malinaw pa sa kanyang isipan ang sinabi ng lalaki ng araw na iyon, kaya sa oras na matuklasan nitong siya iyon ay maaaring malagay sa kapahamakan ang kanyang buhay. Knives were looking intently at the woman. The truth is that he suspected that she might be the woman who entered his condo that he had been looking for. Maya-maya ay inabot ni Gneves ang tseke sa babae, at ganoon na lang ang panglalaki ng mata ni Lalain mang makitang 100,000 pesos iyon. Dinoble pa ng lalaki ang halaga ng pera na dapat ay makukuha niya. Nang makita ang panlalaki ng mata ng babae ay nakangising nagsalita si Gneves, I don't have the habit of getting something for free. Napayuko naman si Lalain dahil sa matinding hiya, thank you. Babayaran kita sa lalong madaling panahon. Hindi naman na iyon pinakinggan ni Gneves at sumandal siya sa kinaupuan at pinag-cruise ang mga braso sa dibdib. We're not done yet because you bit the lip. Namutla naman ang mukha ng babae nang marinig iyon. You owe it, kalmadong saad ni Gneves matapos maalala ang mainit na essenang naudlot noong nakaraang gabi. Pakiramdam naman ni Lalain ay may patalim na nakabaon sa kanyang ulo nang marinig ang sinabi ni Gneves. Paano naman niya mababayaran ang pagkagat niya sa labi ng lalaki? Makakaalis ka na, dagdag pa ng lalaki sa malamig na tinig at saka ibinaling ang paningin sa ibang bagay. Nakahinga ng maluwag si Lalain nang marinig ang sinabi ng lalaki, saka nagmamadaling naglakad papunta sa malaking kahoy na pinto. Nang mabuksan iyon ay kaagad siyang nagsuot ang lumang pares ng tsinelas na naroon at hindi isinuot ang sapatos na nakahanda para sa kanya. Umangat naman ang gilid ng labi ni Gneves habang sinusundan ng tingin ang babaeng papalabas, ngunit agad din niyang ibinalik ang atensyon sa cellphone niyang nakapatong sa center table nang tumunog iyon. Mr. Dawson, ang clue para sa project na ay nawala na. Ayon sa nakuha kong report, ang patay na ang taong iyon, pagbabalita ng sekretary niyang si Liam sa kabilang linya.
Sumama naman ang mukha ni Gnaves nang marinig iyon, hayaan niyong manatili ang mga tao roon para ituloy ang paghukay. Okay, Mr. Dawson, sagot ni Liam, these are the way Mr. Dawson, kumikilos na ang Adler family. Mukhang gusto na namang gumawa ng gulo. Knives snorted, bantayan mo ang kilos nila. Okay, ako na ang bahala, Mr. Dawson, sagot naman ni Liam sa kanyang boss. Yes, the way, what's the news about the woman I'm looking for? Muling tanong ni Knives sa kabilang linya. Sa mga nakalipas na taon, bukod kay Alice Gwyneth, ito ang unang beses na nagkaroon ng interes ang kanyang boss sa ibang babae kaya ginagawa niya ang lahat para mahanap nito pero sadyang napakailap nito. Niwala itong record na pumasok ang babae sa building na iyon. Tumikim ni Liam, wala pa, Mr. Dawson. Tumaas naman ang kilay ni Knives, when you find him, give him compensation. Yes, sir. Paggaling sa mansyon ng mga Dawson, kaagad na pinapalitan nila Lain ng cash ang tseke na ibinigay sa kanya ni Knives. Matapos iyon ay dumiretso na siya sa hospital para dalawin si Luke. Ayon sa doktor na sumusuri sa kanyang kapatid ay mabuti na ang lagay nito subalit hindi pa rin ito nagkakamalay. Nagpapasalamat din siya dahil naroon ang kanyang nanay at hindi iniiwan si Luke, kaya naman bilang pakonsuelo ang binigyan niya ito ng 10,000 pesos bilang kabayaran. Dumiretso na rin sila Lain sa kanilang boarding house dahil papasok pa siya. Pagdating niya roon, naabutan niyang nag-aalmusal si Abbay. Wala itong kamalay, malay sa nangyari kagabi dahil morning shift ito, kaya naman hindi na muna nagkwento sila Lain sa kaibigan. Inumaga kayata. Kumusta ang first day sa trabaho? Makakapasok ka pa ba niyan? Nag-aalalang tanong ni Abbay habang umunguya. Inabot nila Lain ang biniling pandesal at pansit sa kaibigan at saka umupo sa tabi nito, sa trabaho na ako natulog. Marami kasing customer kagabi kaya napagod ako, pagsisinungaling nila Lain sabay kuha ang pandesal at kumain. Mayroon kasing employees quarter ang Imperial Hotel para sa mga gustong mag-stay in doon kaya alam niyang maniniwala si Abbay sa kanyang dahilan. Ganon ba? Sige mauna ka ng maligo. Siyam yes pa naman ang pasok ko, sagot naman ito habang kumakain ng dala niyang pansit. Sige, anya saka ipinagpatuloy ang pagkain. Siya nga pala, kumusta ang preparation mo sa internship? Tanong ni Abbay maya-maya. Nag-apply na ako ng internship sa National Museum of Fine Arts. Hindi ko lang alam kung mapipili nila ako, saad nila Lain sa kaibigan. Fine Arts ang kanyang major, at alam niyang sa oras na matanggap siya bilang intern sa National Museum of Fine Arts, ay marami siyang matututunan sa kanyang kursong kinuha. Ayon sa usapan, suntok sa buwan kung mapili kang maging intern sa pinakamalaking art museum sa bansa. Sus! Don't worry, matalino ka at napaka-talented. Sure akong mapipili ka nila, ani Abbay na pinalalakas ang kanyang loob. Mumiti naman sila Lain sa kanyang kaibigan, sana nga magdilang anghel ka. Pagpasok nila Lain, hindi niya inaasahang makikita ang guidance counselor na si Mr. Martinez sa gate ng university. May hawak itong malaking kahon at masama ang mukha habang nakatingin sa kanya. Masaya ka na, Gilil Aragon? Na-expelled ako sa university dahil sa'yo. Nagulat sila Lain sa sinabi nito. Sa pagkakaalam niya ay malakas ang kapit ng guidance counselor sa kanilang university. Ang buong akala pa naman niya ay temporary lang ang suspension nito at pag lumipas na ang gulo ay muli itong magbabalik sa trabaho. Ngayon ay parang gusto niyang pumapalpak sa desisyon ng kanilang school director na tanggalin ito sa serbisyo. Ang mga salot na tulad nito ay dapat na inaalis sa kanilang university dahil magdadala lang ito ng kahihiyan. Diretso namang tiningnan nila Lain si Mr. Martinez sa mga mata sa kamatapang na sinabi, kaya ka tinanggal dahil hindi dapat tularan ang gaya mo, Mr. Martinez. Hindi ka nababagay maging guidance counselor. Galit na galit ang lalaki dahil sa sinabi nila Lain sa kananlilisik ang mga matang sinabi, ang galing magpanggap, Lain. Mukhang hindi lang yata mga pipitsuging estudyante ang nilalandi mo, may nilalandi ka ring malaking isda. Tinanong ni Mr. Martinez sa kanyang sister-in-law na isa sa mga board members ng university kung sino ang nagtanggal sa kanya sa trabaho at napag-alaman niyang si Mr. Dawson ang may gawa niyon. Magbabayad ka, Lain Aragon, mariing banta pa ng lalaki pero hindi na ito pinansin pa nila Lain sa kanilampasan ito at nagtuloy-tuloy papasok sa universidad. Kinatanghalian, nakatanggap ng magandang balita sila Lain.
Ang scholarship niya ay pinag-uusapan ng mga board of directors ng university at napagdesisyonan ng mga itong muling ibalik sa kanya. Tila nabunutan siya ng tinik dahil hindi na niya kailangang muling magbayad ng tuition fee. Sa kabilang banda, naisip naman nila Lain na baka totoo ang sinabi ng guidance counselor na baka mayroong bigating tao siyang kakilala na tumulong sa kanya. Pinag-isipan nila Lain itong mabuti at iisang tao lang ang kilala niya na maaaring may gawa nito. Hindi kaya. Isip-isip nila Lain, ngunit ipinilig niya ang ulo dahil imposible ang iniisip niya. Sumapit ang araw ng Biyernes, nakatanggap sila Lain ng notice mula sa National Museum of Fine Arts na hindi siya napili bilang intern. Napag-alaman din niyang ang kapatid ng guidance counselor ay nagtatrabaho sa naturang establishment. Marahil ay kinunstaban niyo ang kapatid na huwag siyang tanggapin doon. Ang totoo'y iyon na rin ang hula nila Lain simula noong matanggal sa serbisyo si Mr. Martinez. Alam niyang gagawin nito ang lahat para makapaghiganti sa kanya. Subalit kahit ganoon, hindi siya susuko at maghahanap siya ng ibang maaaring ma-applyan. Nagsimulang maghanap sila Lain ng ibang maaaring applyan dahil ang mga kumpanya na inirekomenda ng kanilang university ay salungat sa gusto niya. Umaasa din siyang mayroong matutunan na kapakipakinabang na magagamit siya sa buhay araw-araw. Balik din sa dating gawin nila Lain, pag uwi galing university ay dumidiretso siya sa part-time job niya sa fast food chain. Gusto niyang mag-ipon ng pera dahil mayroon siyang utang kay Neves na kailangan niyang bayaran. Simula noong mga musmo pa lang silang nagkapatid, tinuruan siya ng kanyang tatay na maging tapat, mapagkakatiwalaan, mairespeto at mahal ang sarili. Kaya naman kahit nahihirapan ay kailangan niyang magdoble kayod para maibalik ang hiniram niyang pera. Samantala, sobrang busy nila Lain ng araw na iyon palibhas ay Biyernes. Sa labis na pagod dahil walang tigil ang paruot parito niya, ay bahagya pa nga siyang nakaramdam ng sak ng ulo. Maya-maya pa'y isang babae ang nakita nila Lain na humahangos papalapit sa kanya at walang ano-ano'y binuhusan siya ng malamig na tubig. "Bitch! Who told you to seduce the fiant, Benjamin?" Malakas na sigaw ng babaeng nakasuot ng black goxy dress at matalim ang tinging ipinupukol sa kanya. Nang marinig ang pangalan nila Lain ang pangalan ni Benjamin, ay alam niyang si Olivia Dawson iyon, ang fiant ng lalaki. Magpapaliwanag sana siya sa babae nang marinig niyang tinawag nito ang dalawang babae at nag-utos. "What are you waiting for? Beat up that bitch." Mabilis na lumapit kay Lain ang dalawang babae nang marinig ang utos ni Olivia, saka sinampal siya sinabunutan. "You flirt," sigaw ng isa habang sinasampal siya. "Who are you to steal Olivia's fiant?" Saad naman ng isa habang hila-hila ang buhok niya. Pakiramdam nila Lain ay nangangapal na ang pisngi niya dahil sa malalakas na sampal, gayon din ang kanyang anit, kaya habang sinasaktan siya ng mga ito ay nagtangka siyang magpaliwanag. "Tama na please, pakiusap nila Lain sa dalawa, nagkakamali kayo. Wala akong ginagawang masama." Hindi na naituloy pa nila Lain ang sana isasabihin ng hilahin ng isa sa mga ito ang suot niyang damit at sukat ay punitin. "I'm going to strip you in front of people, little bitch," sigaw ni Olivia na nakitulong na rin sa paghila ng suot niya. Sa sobrang takot nila Lain ay hinawakan niya ng mahigpit ang kanyang suot na uniforme, ngunit dahil tatlo ang humihila roon ay napunit din iyon. Mabuti na lang ay mayroon siyang suot na sando, kaya kahit papaano ay hindi lumantad ang hubad niyang katawan sa publiko. Kanya-kanya namang bulungan ang mga tao sa loob ng restaurant at nakiki-usyoso. Niwala man lang sa mga ito ang nagtangka na tulungan siya, at hinayaan lang ng mga naroon na pagtulungan siya ng tatlong babae. Napadaing sila Lain nang mararamdaman na pasimple siyang sinusuntok ng isa sa kanyang sikmura, habang ang isang babae naman ay walang tigil sa malakas na pagkurot sa buo niyang katawan. Mistulan ng hihimatayin sila Lain dahil sa matinding sakit, ngunit pinatatag niya ang sarili. Tila hindi pa nasiyahan si Olivia Dawson sa mga ginawa, kaya pati ang designer bag na hawak nito ay malakas na ihinampas sa kanyang likuran. "Let's see, if you dare to seduce the defiant next time, slut," galit na sigaw ni Olivia. "You deserve to be beaten to death, bitch," sabi namang isa sa kaibigan ng babae. "You're a slut and shameless," saad naman ng isa pa. Walang tigil ang pananakit na ginagawa ng tatlong babae sa kanya, kaya naman nanumbalik sa isipan nila Lain ang nangyari 2 years ago. Halos mamatay din siya sa bugbog ng kanyang nanay nang ipilit siya nitong ipakasal sa isang 50 years old na lalaki.
Para mapilit siya nitong maipakasal sa lalaki at mag-drop out siya sa kolehiyo, ay ikinulong siya nito sa kwarto at walang sawa siyang ginugulpi. Ngunit kahit puno ng dugo ang kanyang bibig at halos puro pasa na ang buo niyang katawan, hindi siya nito napilit na magpakasal. Naisip ni Lalain na hindi dapat siya magpapadaig sa sinumang nananakit sa kanya, kaya nang tila pagod na ang tatlong babae na saktan siya ay tumayo siya ng tuwid at inayos ang siyang damit. Matapos ay kinuha niya ang baso na naglalaman ng malamig na juice sa kabilang mesa at iwinasiwa sa tatlong babae, dahilan para magsisigaw ang tatlo dahil namansahan ang mamahaling damit na suot ng mga ito. Putya! Do you want to die, bitch? Nanlilisik ang mga matang wika ni Olivia na pulang-pula ang mukha sa labis na pagkapahiya. Hindi naman pinansin ni Lalain ang sinabi ng babae saka mabilis na kinuha ang cellphone sa loob ng kanyang bulsa at nagdial ng numero, hello. Gusto ko pong magpapunta kayo ng pulis dito sa Quick Cravings Restaurant. Naputol ang sana isasabihin ni Lalain nang biglang may umagaw sa kanyang cellphone at ibinato iyon. Nang lingunin niya kung sino iyon, si Olivia ito na galit at nanlilisik ang mga mata. What are you looking at? Sigaw ni Olivia sa dalawa nitong kasama, hold that bitch and I will tear her apart. Napaatras si Lalain nang makita na papasugod ang isang babae habang inihanda naman niya ang sarili para depensahan, ngunit mula sa kanyang likuran ay mailumambitin sa kanyang liig dahilan para mawala siya sa balanse at matumba sa sahig. Hawak ng dalawang babae ang mga kamay at paa ni Lalain, kaya hindi na niya magawang makakilos pa. How dare you call the police? Galit na sigaw ni Olivia, sabay agaw ng tasa ng umuusok na kape na hawak ng isa sa mga customer. Let's see if you can still flirt with SV Fiant after what's due. Hindi makakilos si Lalain ng mga sandaling iyon habang tinitingnan ang kapeng hawak ni Olivia, at nang ibubuhos na iyon sa kanyang mukha ay mabilis na sinipa iyon ng kung sino man dahilan para mabitiwan iyon ng babae at tumilapon sa kung saan. Ouch! Putya, malakas na tili ni Olivia habang pinagmamasdan ang kamay na bahagyang natapunan ng kape at napaso. Matapos niyon ay ang mga kaibigan naman ni Olivia ang tumili at dumaing sa sakit. How dare you to hurt me and Vive friends? Galit na sigaw ni Olivia, subalit natigilan ito nang makita ang sekretary ng pinsan niyang si Knives. Mr. Smith, how dare you to kick me? You shouldn't have hurt me but that savvy girl. And gives I her, tanong ng isang baritonong tinig na ikinatahimik naman ang lahat ng naroon. Si Knives Dawson ay nakapamulsa habang naglalakad papalapit sa nagkakagulong tao. Blanko lang ang ekspresyon ng lalaki, subalit ang mga tinging ipinupukol nito ay walang kasing lamig. Mabilis namang tumayo si Lalain mula sa pagkakasalampak sa sahig at saka yumuko habang yakap ang sarili. Hindi siya makatingin sa lahat ng naroon dahil sa labis na kahihiyan. Gula-gulanit ang suot na uniforme ni Lalain, maging ang mahaba niyang buhok ay magulo. Mayroon din siyang kalmot sa iba't ibang bahagi ng katawan at namamaga ang kabilang bahagi ng kanyang pisngi. Nang makita ni Olivia ang pinsan ay bigla itong naging maamong tupa, Kuya Knives T. What's going on? Tanong ni Knives nang makalapit sa mga ito. Nang marinig iyon ni Olivia ay tila batang paslit itong umiyak sa harapan ng pinsan. Kuya Knives, this bitch seduced Benjamin. I confronted her but she poured juice on me and Evie friends. Look what happened to Jinbegoxy dress. It's a limited edition but she just ruined it. Umiiyak na sumbong pa ni Olivia. Olivia's right. This slut has gone too far, segunda naman ng isa sa kaibigan ni Olivia. Yes, she's so arrogant. She even wants to call the police, sabat naman ng isa pa. Hindi na nagtangka pang magpaliwanag si Lalain at nanatili na lang siyang nakayuko. Alam naman niyang hindi siya paniwalaan ni Knives katulad noong una kay Benjamin. Subalit hindi niya pinagsisihan ang ginawang pagbuhos ng juice sa mga ito at handa siyang pagbayaran iyon kung kinakailangan. Ellis, did she hit you? Muling tanong ni Knives sa pinsan. Nakaramdam naman ng kaba si Olivia dahil sa tanong na iyon ng kanyang pinsan. Oh, what else? Of course because she's guilty. But based on what I saw earlier, you were the one who hurt her first, Olivia, saad naman ni Knives na ikinagulat ni Lalain. Hindi inasahan ni Olivia na nakita pala ng pinsan niyang si Knives ang lahat ng nangyari kaya naman takot na takot siya. Kuya Knives, she's the one who hurt me. Besides nilandi niya si Benjamin that Kelhay hit her, pagdadahilan pa ni Olivia. Do you have evidence that she flirted with Benjamin? Tanong ni Knives sa pinsan.
Hindi niya pinaniniwalaan si Lalain, pero alam niyang hindi mabuting tao si Benjamin at mahal na mahal ito ng kanyang pinsan. Alam ni Knives na usap-usapan sa kanilang lugar na babaero si Benjamin at kalat na kalat iyon, pero hanggat hindi ito gumagawa ng ikasasira ng kanilang engagement, ay hindi niya ito pakikialaman. Tila naman namutla si Olivia ng mga sandaling iyon, the guidance counselor told me. Ellie, would he lie? Nang marinig iyon, may idea na si Knives kung ano ang nangyayari. In that case, you just hit her without proof. Kuya Knives, David, do we need proof? Look at her. She looks like a coquettish woman, pang-insulto pa ni Olivia na dinuduro si Lalain. Yeah, right, sabat naman ng isa. Pinukol ni Knives ng masamang tingin ang kaibigan ni Olivia nang sumabat ito. Namutla naman ang babae sa katila naging maamong kuting at itinikom ang bibig. Whether you are right or wrong, you should not hurt people. Who taught you this, Olivia? Malamig namang tanong ni Knives sa babae na ikinatakot naman ng mga naroon, partikular si Olivia. Hindi naman ni Olivia kung bakit ganito magsalita ang kanyang pinsan. Bakit parang pinagtatanggol pa yata nito ang hitad na babaeng ito? Pakiramdam tuloy niya ay siya ang naargabyado sa sitwasyong iyon. What are you saying, Kuya Knives? Well, does it seem like I'm the one to blame? Tanong ni Olivia na parang batang tantrums. She's just a lowly whore. I will do whatever I want with her. I will beat her as much as I want. Dumilim ang anyo ni Knives nang marinig ang sinabi ni Olivia, saka tiningnan ito ng masama, apologize to her. Malamig niyang utos pa kay Olivia. Nag-angat ng tingin si Lalain nang marinig ang sinabing iyon ng lalaki. Hindi siya makapaniwala na inutusan pa talaga nito ang tulad ni Olivia Dawson na mag-sorry sa kanya. Ngunit kahit ganoon, hindi pa rin naniniwala si Lalain na tinutulungan siya ng lalaki, dahil ultimo yata pinakamaliliit na buhok nito sa katawan ay sinasasabing kinamumuhian siya nito. Natawa naman si Olivia sa sinabi ng kanyang pinsan, saka tiningnan ito ng hindi makapaniwala. You want me to apologize to that slut? Nanlalaki ang mga matang tanong niya. Even a 3-year-old child knows how to apologize. Haven't you done this before, Olivia? Seryoso ang anyo ni Knives ng mga sandaling iyon at alam ni Olivia na hindi nagbibiro ang kanyang pinsan. And Gale, I will never do that ever, maring pagtanggi ni Olivia. Never siyang magsusorry kahit kaninong Poncio Pilato. Dahil sa isinagot ni Olivia ay lalong sumama ang mukha ni Knives. Kahit kailan talaga ay napaka-spoiled brat ng kanyang pinsan. Ni minsan ay hindi ito tumanggap ng pagkakamali dahil para sa babae, ito ang laging tama. Since you don't want to apologize and you don't want to accept your mistake, let her call the police, ani Knives na umarko ang makakapal na kilay. Tila batang nagpapadyak si Olivia matapos itong marinig, Kuya Knives. How could you do this to me? I'm your cousin, umiiyak na tanong nito. Wala naman balak si Knives na pagbigyan ang tantrums ng kanyang pinsan. Kailangan itong matuto na tumanggap ng pagkakamali dahil kahit hindi siya naniniwala kay Lalain, napahiya pa rin ito sa mga taong naroon. Come on! Apologize to her, mariing utos ni Knives na binalingan din ng tingin ang dalawang babae na kasama ng kanyang pinsan. Bakas naman sa mukha ng dalawa ang takot kaya mabilis na lumapit ang mga ito kay Lalain at yumukod at sinabing, I'm sorry, shouldn't have hurt you, hinging, paumanhin ng isa. Sorry, I shouldn't have listened to Olivia, saad naman isa pa. Hindi naman makapaniwala si Olivia sa ginawa ng dalawa niyang bruhang kaibigan. Basta na lang siyang iniwan sa ere ng mga ito. Chlo, Nicole, what are doing? Kunot noong tanong niya sa mga ito. Ngunit sa halip na sumagot, yumuko lang ang mga ito at hindi makatingin sa kanya. Labag man sa kalooban ni Olivia, wala siyang nagawa kundi sundin ang utos ng pinsang si Knives dahil nakakatakot itong magalit. I'm sorry, napipilitang namang hinging paumanhin ni Olivia kay Lalain. Ibinaling naman ni Lalain ang tingin sa kung saan at hindi sinagot ang babae. Besides, alam niyang hindi naman iyon totoo at wala lang itong magawa sa utos ni Knives. Lalo namang nagalit si Olivia sa inasal ng hitad pero hindi niya ipinahalata sa pinsang ni Knives. Lihim na lang niyang ipinangako sa sariling sa susunod na lang niya ito gagantihan. Okay na ba, ha? Galit ni tanong ni Olivia sa pinsan. Pero napakunot noo siya nang hindi siya pansinin ng lalaki, at sa halip ay dinaanan lang siya nito, at nagtungo sa kinaroroonan ng walang hiyang babae.
Palibhasa'y matangkad si Knives, kaya kitang-kita niya ang kabuuhan ni Lalain na itinatago nito dahil sa labis na hiya. Pinagmasdan niya ang babae, subalit yumuko lang ito para iiwas ang tingin sa kanya. Alam kong mali si Olivia, kaya kung gusto mong lumaban, go. Fight back, saad ni Knives sa malalim na tinig. Dahil sa narinig ay otomatikong angat ng ulo si Lalain at puno ng pagtatanong na tumingin sa lalaki. Hindi niya maunawaan ang sinabi nito. Gusto ba nitong gumanti siya sa pinsan nito? Kumabog ang dibdib ni Lalain nang salubungin ng lalaki ang kanyang tingin. Ang gray suit na suot ni Knives ay nagbigay ng malakas na aura sa lalaki, na walang sinuman ang hindi makararamdam ng paghanga sa mga oras na iyon, mapalalaki man o mapababae. Do you want to fight back? No one will dare to touch you when I'm here, wika pa ni Knives sa mahina, ngunit puno ng kasiguraduhan na tinig. Hindi talaga kita maintindihan, Knives Dawson. Ano ba ang tumatakbo sa isip mo? Tanong ni Lalain sa kanyang isipan habang gulong-gulo. Ngunit bago pa makapagsalita si Lalain ay malakas na sumigaw si Olivia. What are you talking about, Kuya Knives? Tanong ng babae na baka sa mukha ng matinding iritasyon habang nakatingin sa kanilang dalawa ni Knives. Her cousin is going crazy. After he forced her to apologize to this flirtatious waitress, she actually encouraged this little slut to fight her. Sa isang tingin lang ni Knives ay takot na nagtikom ng bibig si Olivia, matapos at muling ibinalik ang tingin kay Lalain na tila ba nahihintay ng sagot niya. Bumuntong hininga naman si Lalain. Hindi niya ugali ang manakit ng ibang tao dahil lang sa sinaktan siya nito. Sa mga pananakit na naranasan niya sa kanyang nanay, natutunan niya na mas makabubuti kung tatanggapin mo lang iyon at hindi naman lalaban pa. Dahil sa oras na gumanti ka ng pananakit, doon lang mas lalong magiging miserable ang buhay mo. Isa-isa inaalala ni Lalain, hindi niya nababasa ang isip ni Knives. Baka mamaya ay sinusubukan dang siya nito nang sa gayon ay mabaliktad nito ang sitwasyon at siya ang lumabas na umpisa ng gulo. Naisip din ni Lalain na kaysa gumawa siya ng gulo, mas praktikal kung hihingi siya ng pera sa mga ito para sa danyos na ginawa sa kanya at sa kanyang trabaho. Hindi na kailangan. Bayaran mo na lang ako dahil sa ginawa ninyong magkakaibigan, saad ni Lalain. Nakahinga naman ng maluwang si Olivia sa sinabi ni Lalain, saka tiningnan ang pinsan ng may panunuya, Kuya Knives, look at her. She prefers to ask for money. What leech? Bumuntong hininga naman si Lalain at sinabing, Ginit Olivia, kung sa palagay mo ay argabyado ka, tatawag na lang ako ng pulis. You! Naniningkit ang mga mata ni Olivia sa galit subalit wala naman siyang magawa dahil kaharap niya si Knives. Ayaw niyang suwayin ang lalaki dahil natatakot siyang i-cancel nito ang engagement nila ni Benjamin. Is 50,000 enough? Naglabas ng checkbook si Olivia at nakataas ang kilay habang nakatingin kay Lalain. Dahil sa palagay ni Lalain ay sapat na ang halagang iyon kaya pumayag na siya, anya sabay dampot ng cellphone niyang humagis kanina. Basag na ang screen nito pero nang binuhay niya ay maaari pa namang gamitin. Matapos bayaran si Lalain, ay mabilis na ring umalis si Olivia dahil sa matinding kahihiyan. Subalit hindi siya makakapayag na doon lang matatapos ang lahat sa pagitan nila ng malanding Lalain Aragon na iyon. Nang mapansin naman ni Lalain na naroon pa rin si Knives, ay nahihiya siyang hunarap sa lalaki at sinabing, Salamat, Mr. Dawson. I'm just disciplining Olivia, sagot naman ni Knives sa malamig na tinig. Hindi na nag-isip si Lalain ng ibang dahilan kung bakit sa pagkakataong iyon pakiramdam niya ay tinulungan siya ni Knives. Ang mahalaga ay nakakuha siya ng kaukulang bayad sa perwisyo na ginawa ni Olivia at dahil iyon kay Knives. Ayaw din niyang mamisinterpret ng lalaki ang pagpapasalamat niya kaya nilinaw niya ito kaagad. Nagpapasalamat ako dahil sa kabayaran na nakuha ko dahil sa iyo, Mr. Dawson. Walang mabasa na ekspresyon sa mukha ni Knives ng mga sandaling iyon. Blanko lang ito, subalit ang kanyang mga mata ay kababakasan ng galit. Sa paningin ni Knives, kahit kailan ay hindi matago-tago ng babae ang pagkaganid nito sa pera. Thank you ulit, pag-ulit ni Lalain ang hindi sumagot ang lalaki, at saka umikot at tumalikod sa lalaki upang alamin kung ano-ano ang mga nasira sa restaurant. Balak niya kasing ibawas sa perang nakuha niya ang bayad para sa mga nasira at napuwerwisyong tao. Nagsimulang kumilos si Lalain. Dinampot niya ang baso at tasang nabasag kanina at inilagay iyon sa garbage bag nang muling umikot si Lalain,
para sana kumuha ng mop ay bumangga siya sa dibdib ni Gneves na hindi niya kaagad napansing naroon pa pala at nakatayo. At dahil magapa ang labi nila Lain dahil sa nangyari ay napasinghap siya. "You're hurt but you still seem happy because you received money," saad ni Gneves na nakatingin ng mataman kay Lain. Nanginig naman ang kamay nila Lain nang marinig ang sinabi ni Gneves. Nagagalit ba ito dahil tinanggap niya ang pera ng pinsan nito? Pero ano naman ang gagawin niya? Lalabanan niya ang babae. Hindi ba't siya rin ang maaargabyado kapag pinatulan niya si Olivia? Kinagat nila Lain ang kanyang labi sa kabumulong, "Masaya ako dahil sayo." "What did you say?" kunot noong tanong naman ni Gneves. "Wala," sagot nila Lain na sinabayan pa ng pag-iling. Malamig naman ang tinging ipinupuko ni Gneves kay Lain, kaya naman kumabog ang dibdib niya. Natatakot siyang magalit ang lalaki dahil baka mauwi iyon sa pagtatalo, kaya naman sumimangot siya at nagpanggap na kaawa-awa. Masakit naman talaga, daing nilalain sa harap ng lalaki. Tumingin ng mataman si Gneves sa kanya at nagulat siya nang bigla siya nitong hawakan sa pulsuhan at hilahin palabas ng restaurant. "Sandali! Hindi pa ako nakakapaglinis ng restaurant," bulalas niya dahil sa matinding pagkabigla. "Don't worry, I've got someone to clean that up." "Please," dahan-dahan dahil masakit, mahinang daing nilalain nang maramdaman ang mahigpit na paghawak nito sa kanya. Masakit ang buo niyang katawan dahil sa ginawa ni Olivia at ng mga kaibigan nito dahil kung saan-saan siya nito pinagkukurot at pinagsusuntok ng mga ito. Walang ideya si Lain kung saan siya dadalhin ni Gneves, subalit ang isipin na baka saktan din siya nito at pagbayarin sa nangyari kanina ay nakaramdam siya ng takot at hindi maipaliwanag na kalungkutan. Hindi siya kailanman ng loko ng kapwa at hindi siya gumagawa ng gulo, pero dahil wala siyang katuwang ay lagi siyang napagdidiskitahan at inaargabyado ng ibang tao. Dahil sa realisasyon ay sumungaw ang mga luha ni Lain, hanggang sa nauwi iyon sa paghikbi, "Kung sa tingin mo, hindi ko dapat tinanggap ang perang ibinayad ng pinsan mo, ibabalik ko na lang sayo." Pinagmasdan ni Gneves ang babae, bahagyang namamaga ang mukha nito na marahil ay sanhi ng pagkakasampal. May kalmot din ito sa mukha at liig na madaling mapansin dahil sa maputi nitong balat. At ang mga mata naman nito na bagaman natatakpan ng makapal na talukap ay namumula dahil sa pag-iyak. "Do I look like I need money?" inis na tanong ni Gneves sa isipan dahil sa sinabi ni Lain. Madilim ang anyo na isinakay ni Gneves si Lain sa sasakyan na kanina pa naghihintay, sa kabinalingan ang kanyang driver, "To the hospital," utos niya matapos sumakay sa backseat katabi ng babae. Naalerto naman si Lain nang marinig ang hospital. Ngat masakit ang kanyang katawan pero hindi na para magpunta pa siya ng hospital. Bakit sa ospital?" "Aayos lang naman ako, Mr. Dawson." Dahil sa ayaw ng makipagtalo pa ni Gneves sa babae, ay hinila niya ang braso ni Lain at itinaas ang manggas ng suot nito sa kamadilim ang anyong sinabi, "Look at that arm of yours." Kagatlabi namang pinagmasdan ni Lain ang braso na puno ng kalmot at pasa. Palibhasa ay maputi ang kanyang balat kaya mabilis itong mapansin. "You're so damn stupid. Ellis, didn't you say you were hurt?" galit na tanong ni Gneves sa kanya. Hindi tuloy mawari ni Lain kung galit ba ang lalaki o nanginginig naman si Lain ng mga sandaling iyon dahil sa takot at muling sumungaw ang luha sa kanyang mga mata. "Sinabi ko naman kanina. Hindi mo lang ako pinakinggan, Mr. Dawson." Pagdating sa hospital ay kaagad ipinahubad ng doktor ang suot na long sleeve ni Lain at dahil tanging manipis na sando lang ay pangilalim niya kaya lumantad ang kanyang katawan puno ng galos at pasa. Maging sa lieg at mukha niya ay mayroon ding mga galos at kalmot na hindi maitago dahil bahagya na itong namamaga. Madilim naman ang anyo ni Gneves habang nakatingin sa mga ito. Hindi niya akalain na ganoon pala ang pinsala na tinamo ng babae mula di kanyang pinsan at sa mga kasama nito. Ang doktor na sumusuri kay Lain ay may edad na sa tingin niya ay naglalaro sa 45 hanggang 50 years old. Nang makita nito ang itsura ni Lain ay kumunot ang noo nito saka nagtanong, "Sino ang may gawa nito sa'yo, Hija?" "May nakaalitan lang po ako, Doc," ani Lain habang muling isinusuot ang damit na hinubad. Nang mapansin ng doktora na naroon si Gneves at nakatayo na may madilim na mukha at seryosong anyo ay niyuko si Lain ng manggagamot at bumulong, "Ang lalaki bang ito ang nanakit sa'yo, Hija?" tanong nito na ikinagulat ni Lain. Tumingin siya sa doktora at saka mabilis na umiling bilang sagot.
Dahil iniisip ng butihing doktora na baka natatakot lang na magsumbong si Lalain, kaya muli niyang sinabi na, "Don't be afraid, Hija. Kung ang lalaking ito talaga ang nanakit sa'yo, tatawag ako ng pulis." Nang pasimpleng sulyapan ni naman ni Lalain si Knives, ay nakita niyang mas lalong dumilim ang anyo nito habang nakatingin sa kanila. Hindi po, Doc. Ibang tao po ang may kagagawa nito, pagtanggi ni Lalain sa kaalanganing ngumiti. Natatakot siyang magalit si Knives at kung ano pa ang gawin nito sa kanya pagkatapos. Kung ganon, sino siya? Nobyo mo ba? Muling usisa ng doktor na naging himig, mapanukso, gwapo siya. Muli, mabilis na umiling si Lalain at nahihiyang sumagot, hindi po, Doc. Umiti naman ng makahulugan ang doktor at inisip na baka nahihiya lang si Lalain, kaya ayaw nitong sabihin ang totoo. Samantala, si Knives naman ay naiinip na habang pinanonood ang mga ito. "Are you done?" May himig inis niyang tanong. Sinulyapan ng doktor si Knives pero muli ring ibinalik kay Lalain ang atensyon. "I have already applied first aid to your wounds, but will prescribe you an ointment to rub on it 3 times a day. You also need to put an ice pack on it to reduce the swelling," saad ng doktor habang nagsusulat sa papel. Tumango naman si Lalain sa doktor. Nang mga oras na iyon, kumalma na ang kanyang pakiramdam. Noong una talaga, akala ni Lalain ay balak ng lalaki na parusahan siya dahil sa nangyari sa pagitan niya at ng pinsan nito, pero hindi niya akalain na dadalhin pala siya nito sa hospital para ipasuri. Muling bumaling ang doktora kay Knives saka inabot ang reseta at sinabing, "Mister, bilhin mo kaagad ang gamot na ito nang mailagay na agad sa sugat ng nobya mo. Mas maagang malagyan, mas mabilis ang epekto nito." Nanlaki naman ang mga mata ni Lalain at uminit ang kanyang pisngi dahil sa sinabi ng doktora. Nang sinubukan niyang magpaliwanag ay huli na dahil nagmamadali ng tumalikod si Knives at mabilis na naglakad palayo. Hiyang-hiya si Lalain na nagpaalam sa doktora at lumabas ng silid. May pasyente na rin kasing inaasikaso ang manggagamot at dahil hindi naman malala ang kanyang sugat kaya ipinasya niyang sa bench na lang maghintay. Habang naghihintay sa pagdating ni Knives, isang baritonong tinig ng lalaki ang nagsalita mula sa likuran ni Lalain, "Lalain, is that you?" Lumingon siya at isang lalaking naka-doctor coat ang kanya nakita. Mayroon itong gwapo at maamong mukha at kulay kapeng mga mata na natatakpan ng eyeglasses. Kung titingnan, tila parati itong nakangiti kahit na hindi ito nagsasalita dahil sa malinawag nitong aura. Kumislap ang mga mata ni Lalain nang makilala ang lalaki at tumayo, "Do, si Elijah." Bulalas ni Lalain sa kamalapad ang ngiti na humarap sa doktor. Nang marinig naman ito ni Elijah, ay masuyo siyang napangiti, "Long time, no see. Kumusta ka?" "Okay naman, Dosi. Nag-aaral ako ngayon ng college," excited na sagot ni Lalain. "Ikaw?" "Dr. Carito." "Yup, 3 years na." Binasa ni Lalain ang name tag na nakalagay sa dibdib ng lalaki at ayon sa nakasulat ay General Surgeon ito. "Ang galing mo naman, Dof Elijah. Natupad mo na ang pangarap mo," bulalas ni Lalain na masayang-masaya para sa lalaki. Ilang taon na ang nakalilipas, nagkaroon ng medical mission sa barangay sa Paco kung saan nakatira si Lalain. Doon niya nakilala ang buting doktor na gumamot kay Luke noong nagkasakit ito ng malubhang pneumonia. Hindi nito pinababayaan ang kanyang kapatid, at kahit tapos na ang medical mission sa kanilang lugar, ay ipinagpatuloy pa rin ito ang paggamot kay Luke. Hindi rin humingi sa kanya ng kabayaran kahit na minsan si Dofi Elijah. Sinagot nito ang lahat ng gastusin sa treatment at mga gamot hanggang sa tuluyang gumaling ang kapatid niya. Malaki ang utang na loob ni Lalain sa lalaki, kaya kahit ilang taon sila nitong hindi nagkita ay hindi pa rin ito nawala sa kanyang isipan at ang kabutihang nagawa ng lalakin sa kanilang magkapatid. Maya-maya'y bumakas ang pag-aalala sa mukha ni Elijah nang mapansin ang itsura ni Lalain. "May nangyari ba sa'yo? Na-check up ka na ba? Gusto mong ako na ang tumingin sa'yo?" Dahil ayaw namang maabala pa ni Lalain ang doktor at mag-alala pa ito, kaya nagdahilan na lang siya. "Wala ito, Dof Elijah. Nadulas lang ako." Na-check up na rin ako ng doktor, mabilis niyang pagtanggi sa alok ng lalaki. Magsasalita pa sana si Elijah nang bigla itong tawagin ng isang nurse at may sinabi. Sandaling nag-usap ang mga ito at nang matapos ay muling bumaling ang lalaki kay Lalain. "Sige na daw si Elijah, mukhang busy ka yata," nakangiting pagtataboy niya sa lalaki. Tumango naman si Elijah subalit napahinto rin ang may maalala,
These are the way, may cellphone ka ba? Tumango sila Lain. Save the number so that we will keep in touch, dagdag pa ni Elijah. Sige, maikling sagot nila Lain saka dinukot ang cellphone sa bulsa ng kanyang pantalon, subalit bahagya siyang nahiya nang maalala na sira at basag ang screen nito dahil sa nangyari kanina. Nakita naman iyon ni Elijah, pero sa halip ay masuyo siyang ngumiti sa babae saka kinuha ang cellphone nito at siya mismo ang nag-type ng kanyang number at in-ave sa contact. Miss call mo ako para masave ko rin ang number mo, dagdag pa niya saka kinuha ang sariling cellphone sa bulsa ng suot niyang doctor's coat. Mabilis namang sinunod nila Lain ang sinabi ng lalaki at saka nag-dial ng number nito. Nang tumunog ay kaagad din niyang pinatay iyon saka muling bumaling kay Elijah. Saan ka nga pala nag-aaral ngayon? Tanong naman ni Elijah habang isinisave ang number ng dalaga sa kanyang cellphone. Sa St. Clair University. That school is quite good, tangong saad ng lalaki. What course? Bachelor of Arts in Fashion Design. That's great. Scholar ka. Tumango naman sila Lain saka proud na sinabing full scholarship. Kung may isang bagay na maipagmamalaki sila Lain sa kanyang sarili, iyon ay ang pag-aaral niya na wala siyang binabayaran at tanging talino lang ang kailangan. Dahil sa narinig ay nakangiting hinaplos ni Elijah ang ulo ni Lain at masuyong sinabi, I'm so proud of you, Lain. Bahagya namang nailang sila Lain sa ginawa ng lalaki. 20 years old na siya pero itinuturing pa rin siya nitong bata. Salamat, Dos Elijah, nakangiti tura ni Lain. Mauna na ako. Magkita na lang tayo kapag may free time ako. Gusto ko ring makita si Luke, saad pa nito na sinagot naman ni Lain ng marahang pagtango. Sinundan na lang ng tingin ni Lain ang likuran ng papalayong lalaki habang inaalala ang nangyari noon sa pako. Isang beses, umuwi ang kanyang nanay na mainit ang ulo dahil talo ito sa sugal. Nanghihingi ito ng pera sa kanya pero dahil wala siyang maibigay kaya binugbog sila nitong magkapatid. Ginawa ni Lain ang lahat para saluhin ang pananakit ng kanyang nanay na dapat ay para sa kanyang kapatid. Subalit naging masama ang lagay ni Luke noon dahil nang malingat siya ay ang nakababatang kapatid niya ang inatake nito. Nasapul ng kahoy sa ulo ang kanyang kapatid at isinugod niya ito na naliligo ng dugo. Ginamot ni Dr. Elijah ang kanyang kapatid na hindi humihingi kahit isang kusing, bagkus ay sinabi nitong mag-aral siya ng mabuti at iyon na lang ang gawing kabayaran sa pagtulong nito. Simula noon, nagsikap sila Lain na mag-aral ng mabuti at nangako siya sa sarili na balang araw ay ibabalik niya sa doktor ang lahat ng kabutihang loob nito. Hinahangaan niya si Elijah at nirerespeto hindi lang dahil malaki ang utang na loob niya rito, kundi bilang siyang babae, ang tulad nito ang katangian na gusto niya sa isang lalaki. Dahil naglalakbay ang isip ni Lain ng mga sandaling iyon, hindi niya namalaya na may nagmamasid sa kanya mula sa kanyang likuran. Si Eros Smith, na isa ring resident doctor sa Manila South Medical Hospital ang hospital kung saan dinala sila Lain, ay magkakrus ang mga braso sa dibdib ay nanunuksong nagsalita, Is that the little kitten you are talking about, Knives? Tanong nito habang nakatingin sa payat at maliit na babae hindi kalayuan sa kinaroroonan nila. Sinadya pa talaga siyang puntahan ni Knives para lang mag-arrange ng magaling na female doctor para suriin ang kasama nito. Naintriga tuloy siya sa babae habang pinagmamasdan ito mula sa likuran. Do you like that girl? Tanong pa ni Eros sa kaibigan na himig na nunukso. Madilim naman ang anyo ni Knives habang nakatingin kay Lain. Hawak niya ang gamot na binili para sa babae at wala siyang kamalay-malay na masamang-masama ang mukha niya ng mga sandaling iyon. No, maikli at malamig. Tugon ni Knives sa tanong na iyon ng kaibigan. Umalis lang siya sandali para bumili ng gamot nito, at pagbalik niya ay mayroon na kaagad itong nilalandi. And worst, hanggang sa pag-alis ng lalaking kausap nito ay nakasunod pa rin ito ng tingin. Hindi maintindihan ni Knives kung bakit tila may menting kirot siyang naramdaman sa kanyang dibdib nang makita ang eksenang iyon. Lihim naman na napangiti si Eros ng ang ekspresyon ng kaibigan. Hindi niya alam kung ano ang mayroon sa mga ito, pero mas lalo niyang ginatungan ang iritasyon na nakikita sa mukha ng kaibigan. That's Elijah Montenegro, a general surgeon who graduated from Harvard Medical School at galing sa respetadong pamilya. Pangalawa siya sa pinakagwapong doktor dito sa hospital, sumunod sa kin. Matalim naman ang tingin na ipinukol ni Knives sa kaibigan, wala ka bang gagawin?
Inis na tanong niya saka basta na lang iniwan ito. Mahina namang natawa si Eros sa reaksyon ng kaibigan. Sanay na siya sa ugali ni Gneves dahil noon pa man ay kilalang-kilala na niya ito. Kaya kahit ganoon kalamig ang pakikitungo nito kung minsan ay hindi siya naaapaktuhan. Nagpa siya si Eros na sumunod sa kaibigan dahil curious siyang makita kung ano ang itsura ng babaeng kasama nito at para alamin kung paano nito lulusawin ang tulad ni Gneves na kasinlamig ng iceberg. Ngunit nang eksakto lumingon ang babae ay saka naman tinawag si Eros ng isang nurse. Dos Eros, we need you in the emergency room. Nang marinig iyon ay hindi na pinansin pa ni Eros ang kuryosidad sa babaeng kasama ng kaibigan. Nagmamadali siyang sumunod sa nurse nang malamang emergency iyon. Samantala, wala namang kamalay-malay si Lalain na naroon si Gneves at napansin lang niya ito nang lapitan siya ng lalaki. Nakita niyang hawak nito ang plastic na naglalaman ng gamot kaya kaagad niyang kinuha. Salamat, Mr. Dawson. Ako na ang hindi na natapos pa ni Lalain ang sasabihin ng iba to sa kanya ni Gneves ang plastic ng gamit at saka basta na lang siyang nilampasan. Hindi siya nilingon ng lalaki at nagtuloy-tuloy lang ito sa paglalakad. Kumabog naman ang dibdib ni Lalain dahil iniisip niyang baka may nagawa na naman siya para ikagalit ng lalaki. Kaya naman tahimik na lang siyang sumunod kay Gneves habang papalabas ng hospital. Nang makarating sila ng parking lot ng naturang hospital ay huminto siya sa at kinakabahang sinabi, sasakay na lang ako ng jeep. Malapit lang naman ang boarding house ko rito. Mainit ang ulo ni Gneves ng mga sandaling iyon at walang ideya si Lalain kung ano ang ginawa niya para magalit ito sa kanya. Kaya naman para makaiwas sa lalaki ay nagpasya siyang umuwi na lang mag-isa. Tutal ay isang sakay na lang mula roon ang kailangan niya para makarating sa tinutuluyan. Get in the car, malamig at mariing utos ni Gneves matapos nitong maunang sumakay sa kotse. Kagatlabi namang sumunod si Lalain sa utos nito na nanginginig ang mga kamay. Isa pa, baka may importante itong sabihin sa kanya ng sandaling iyon. Mabilis siyang sumakay at naupo sa tabi nito, ngunit nang maalala ni Lalain, nagalit sa kanya ang lalaki ay sinikap niyang dumistansya rito at isiniksik ang sarili sa sulok ng kotse. Lalong sumama ang mukha ni Gneves nang makita ang ginawa ng babae, pero natigilan siya nang makita ang ayos nito ng mga sandaling iyon. Dahil may kaiklian ang suot nitong damit ay lumantad sa kanyang paningin ang makinis na't balingkinitan nitong baywang. The scene where he hugged Lalain and caressed that part is still clear in his memory. It felt so soft and smooth that it made him unable to stop. Wala namang kaide-ideya si Lalain ng mga sandaling iyon dahil okupado ang kanyang isip ng posibleng dahilan kung bakit nagalit ang lalaki sa kanya. Kanina lang akala niya ay nag-aalala ito sa kanya nang dalhin siya nito sa hospital. Ibinili pa nga siya nito ng gamot na sa hinagap ay hindi niya naisip na magagawa nito para sa kanya. Ngunit bakit bigla-bigla ay galit na naman ito sa kanya? Ilang sandali pa inaputol ang paglalakbay ng diwa ni Lalain nang magsalita si Gneves. Take off your clothes, malamig na utos ni Gneves saka madilim ang anyong nakatingin sa kanya. Naistatwa si Lalain sa kinaupuan at bago pa siya makapag-react sa sinabi ng lalaki ay narinig niyang tumunog ang pinto ng sasakyan, senyales na nag-lock iyon.